Sa mga liblib na baryo ng Pilipinas, may mga kwentong hindi isinusulat sa libro, hindi itinuturo sa paaralan, at lalong hindi ikinukwento sa mga bata. Ito ang mga kwentong ibinubulong lamang kapag gabi na, kapag tahimik na ang paligid, at kapag sigurado kang walang nakikinig. Isa sa mga baryong iyon ay tinatawag na Balite. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Ang Balite ay isang maliit na sitio sa pagitan ng bundok at palayan. Walang signal, walang streetlights, at tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, parang may sabayang kasunduan. Ang mga tao roon, lahat ay nagsasara ng pinto. Ayon sa matatanda, hindi dahil sa magnanakaw, hindi rin dahil sa ligaw na hayop, kundi dahil sa mga nilalang na lumalabas lamang kapag lubog na ang araw. Noong 1978, isang guro mula sa Maynila ang naitalagang magturo sa Balite. Ang pangalan niya ay Elena Ramos. Sa unang araw pa lang niya sa baryo, napansin na niya ang kakaiba. Iha, kapag narinig mo ang tunog ng ibon sa bubong mo sa gabi, huwag kang sisilip. Natawa lang si Elena noon. Akala niya ay pamahiin lamang hanggang sa unang gabi niya sa baryo. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Elena sa tunog ng pagaspas sa bubong. Parang may ibong napakalaki. Tapos, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tinig ng babae. Elena? Hindi sigaw, hindi bulong, parang pag-anyaya. Nais sana niyang tumayo, ngunit parang may pumipigil sa kanyang katawan. At doon niya narinig ang ikalawang tunog, parang may mahaba at basang dila na dumadampi sa bubong. Kinabukasan, tinanong ni Elena ang punong barangay. Doon niya nalaman ang lihim na matagal nang itinatago ng Balite. Noong dekada 70, may isang pamilya sa baryo ang pinaghinalaang mga aswang. Tahimik, mababait sa umaga, ngunit tuwing gabi may nawawalang hayop. Minsan, sanggol. Nang subukang paalisin ng pamilya, may namatay. At mula noon, hindi na raw nawala ang sumpa. Hindi po lahat ng aswang ay halimaw sa itsura. Ang iba, tao sa umaga, halimaw sa gabi. Isang gabi, isang bata ang nawala. Huling nakita sa tabi ng puno ng Balite, ang punong pinangalanan sa baryo. Nagtipon ang mga tao. May dala silang asin, bawang at sulo. Sa ilalim ng puno, may nakita silang bakas ng paa. Hindi tao, hindi hayop, may bakas ng pakpak. Bandang hating gabi, habang naghahanap, may isang nilalang ang bumaba mula sa puno. Isang babae, mahaba ang buhok, baliktad ang paa, at ang tiyan nakabuka. Sa loob nito may gumagalaw, aswang, at hindi lang isa. Sa dilim, may mga matang nagbubukas, isa-isa. Si Elena ay nakatakas kinabukasan. Hindi na siya bumalik sa Balite. Ngunit bago siya umalis, iniwan siya ng matandang babae ng isang huling babala. Hindi natatapos ang kwento kapag umalis ka. Dahil ang aswang marunong sumunod. Noong 2003, may natagpo ang lumang cassette tape sa inuupahang bahay ni Elena sa Maynila. Isa itong recording. Naririnig ko na naman sila. Nasa bubong. Hindi ako tumingin. Pero alam kong nariyan sila. Hindi na muling nakita si Elena Ramos. Kung sakaling mapadaan ka sa isang baryong biglang tumatahimik sa gabi, kung mapansin mong lahat ng bintana ay nakasara, at kung makarinig ka ng ibon sa bubong na hindi tumitilaok,
Huwag kang sisilip dahil baka hindi ibon ang nasa itaas mo. Sa mundong ito, hindi lahat ng halimaw ay nasa dilim. Ang iba katabi mo sa umaga.